from the chair kung pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-invoke ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Sendo Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya Okay. nga, ano yun? Anong threat na, anong safety? So anong threat nakikita mo? May, Para matulungan ka namin. Sige. may death threat po. May Sino death threat. nag-threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't Kasi you may discuss death it threat in po. public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo, Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable as far It as is unacceptable, Senjo. Pero parang sasagutin na. yung committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos mo kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudice. And I already anticipating, Madam Chair, what is going to happen when we suspend the deliberation. And I'm just giving one chance again to Alice, Madam Chair, because this will help me decide in the as we suspend the hearing today to talk about your fate as a resource person. If it is true, Miss Alice, ako muna, Miss Alice. Miss Alice, pakinggan po ang senador. Ako muna, attorney, please. Attorney, Sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nanggagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank Salamat, Senjo. I don't get it, Madam Chair. Why she cannot disclose it in public? Hindi po ba, Madam Chair, isn't it more natural to expose it in public so that she is protected? I don't get it, Madam Chair. I really don't get it. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. If you really wanted protection, Madam Chair. So it doesn't make sense. Hiding it doesn't make sense, Madam Chair. I agree, Sen Joel. Actually, kung talagang may death threat, mas talagang gustong, kung talagang humihingi ng proteksyon, walang kinalaman ng security threat din sa pagsagot lang tungkol sa pangalan ninyo. That's already established. The threat will not be made worse by confirming what is in documentary evidence. But in any case, gusto kong... When we were in recess kanina, the pending matter was the refusal to give us details of the
death threats that she herself brought before us. And Siya yes, but my nag-volunteer eh. Binolunteer niya sa information sa atin eh. Then pinupurso namin ayaw mong sagutin. Ngayon, I think the prevailing sentiment is hindi siya makahingi ng executive session. Sagutin niya ngayon lahat. Yung kasi kung totoo naman na may death threat ka, na-monitor ka na rin nung nagbigay ng death threat sa'yo, kahit mag-executive session, di alam na rin yan, sinabi mo na rin sa amin, ikaw pa rin yung source. Kaya hindi kami papayag sa executive session. Ngayon, ang prevailing sentiment, if I'm not mistaken, is you have to answer the questions relating to that particular subject matter na ikaw mismo ang nag-voluntaryo palabasin sa hearing na ito. Inumpisa ni Senator Bato and then si Senator Jinggoy. Kaya Madam Chair, doon ako sa ground na yon. If we should, kasi at least yun, there is no need to determine who is telling the truth eh. Wala tong ano eh. Ito, we have I think Senate section here, if the refusal to cooperate or giving evasive answers, pwede na natin gamiting ground yun to cite the witness or the resource person in contempt. At Alice, sa lahat dito, akong pinaka-lenient actually na ayaw ka i-cite in contempt eh. Pero in this particular case, kahit anong pag-isipin ko, you have to answer eh. You have to answer, and if you want if we require you to answer publicly, you have to answer. You can invoke a right, pero pag-usapan namin yun. But when we deny that you are not entitled to such a right, then you have to answer. Otherwise, makukontempt ka talaga. So I'm presenting that alternative ground, Madam Chair. If we can use that, kasi parang pagkalap ko nung nag-break tayo, that was the hanging matter na rinaise ni Senator Bato, followed up by Senate President Pro Tempore. I know. Actually, there are two hanging matters. Isa na yung tungkol sa death threat na yan. Pero higit pa doon, yung question ng identity. Dahil proven na ng NBI at proven na ng At nung in-interview ka, ang sabi mo, kasi secured ka, you feel safe. You feel safe. Nakasama mo ang SILG at PNP chief. Ngayon, ang tanong ko, if you feel safe, nakasama mo ang PNP chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas? Dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Sa tingin ko, yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Papicture ka pang ano eh, di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas? Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa'yo ng ilang beses yung nagde-death threat sa'yo. Sen, doon sa question nyo po, dalawa pong answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair.
I second the motion. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero rerespetuhin mo ang Senado. Madam Chair. Maybe Sender. the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have one, Miss Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen. Joel, and then isang related na tanong kay Sen. Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen. Roy. Please answer the question of Sen. Joel, Miss Alice. Sen. Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po, I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka. Iniwanan mo kami, binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno. Hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question, bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo pa Salamat, Sen. Jo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang sinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen. Joel. Sen. Roy?